Hello ma'am sir, turo ko ngayon sa inyo paano function ng ating e-journal and records, no? So andito tayo sa POS, then punta tayo sa more or F10, then ito yung number 1, e-journal and records. Dito makikita po natin yung mga flow ng mga transaction, mga record ng sales po natin, no? Daily, monthly at yearly. Yan, pwede natin yung mabalik-balikan hanggat okay po or gumagana yung POS natin. So bali, number 1, yung terminal. Dito may papansin nyo, may date na na-adjust from, yan. Pwede natin mabalikan yung past transaction, then yung to, yung present natin. Then, ayan po. So, paano siya mag-function yung terminal? So, pwede tayong mamili dito sa mga features dito. Yan, pwede natin select or checkan yung small box kung ano yung mga gusto natin makita. Meron ditong sales, yan, report ng sa mga sales natin, summary. Stop sales, retail sales, wholesales, void item hanggang sa profit. Ano po, pwede rin po yan ma-export by Excel. Then search lang po natin yan. Then ito na po yung magiging result niyan, no? Lahat ng record. Then pwede natin to next page kasi dito mapapansin nyo po tol, hanggang void items lang siya. So pwede natin next page, ayan, void transaction hanggang sa item sold, then next page lang po natin hanggang sa profit. Ayan po. So ngayon, back lang po natin siya. Then, pwede natin siya ma-export report. Pwedeng PDF. Dito kasi Excel. So dito mas okay dito sa may left side na to, din upper part para mas may shortcut tayo. Ano po, madali natin ma-export yung report natin via PDF. So for example, this October, itong pinamakita ko is October 16, so daily report. Then pwede rin natin makita po yung past yan, no, August, September, yan. Pwede natin balikan or October 1. Then search lang po natin para mabasa po ni system, no? Yan, last page siya. Ito po yan. Makikita rin natin yung profit natin. Daily, ayan, may mga daily naka-declare dyan. Depende sa transaction nyo kung saan nyo po isi-set, no? So, paano po siya for example, is ma-export. Click nyo po to. Then, pili po kayo dito ng type. Click po nito, yung save as type PDF, yan. Then, pili po kayo, desktop na lang po natin or documents. Kung sa desktop, para mabilis natin makita, then pwede naman tayo gumawa ng folder, no? Ayan. Lalagay natin dito, sales report, yan. Then, enter. Then, pangalanan po natin nito is, for example, is October 1 to 16 sales. Record. Yan, sample. Then, double click natin to, yung folder, then save po natin. So, ganun lang naman po, and then okay. Then, minimize natin. Hanapin po natin, sales report. So, ayan, double click. Then, ito na po siya. So, mapapansin po natin, pwede po siya ma-print or ma-copy natin sa flash drive or send sa email as PDF. Then, pwede natin ito ma-print po ng naka-bond paper. Ayan po siya. Ayan. Pwede siya ma-adjust. Ano po? So, balik lang po tayo doon sa POS. Ayan. So, okay na po tayo dito sa terminal. Next natin transaction. Dito sa transaction po, ma'am sir, is yung per sales invoice. Magkakasunod po yan, no? Yan. Ito po, sales invoice, then yung date, then transaction, customer type, payment, yan, hanggang dito sa VAT exempt kung naka-BIR po kayo. Ano po? Then, na-adjust rin po yung date and time. Then, ito po, yung format ng time, kung military po ba siya or ano. Ito, nakaset na mo ito ng maayos. Ano po? So, ito, pwede natin ma-view yung per invoice. Yan, pa nagbo-void tayo, nagre-refund. So, pwede natin dito malaman. Ano po? Then, dito, malalaman rin po natin yung mga transaction. Ano po? Ayan, sa yung mga deduction, amount tendered. So, nagto-total po yan dito sa baba. Ano po? Then, pwede rin natin ma-reprint kada view ng kung gusto manghingi ng duplicate ng ating customer. So, click lang nyo lang ito, transaction, then reprint. Then, pwede rin siya ma-generate na po. So, next natin yung payment method. So, sa mga payment method, pwede po natin i-filter dito kung ilan yung mga nag-Gcash, ilan din po yung may mga utang. Ito pwede po pala to. Yan yung mga down payment. Mga sample, lang naman to payment method. Ano po? Then apply natin. So ito kasi sa search, nito din apply. So masi-search po yun. So yun po yung function yan.
Then, pwede rin ma-generate po. Then, nagto-total po siya. Ano po? Kung select natin lahat ng cash, ayan po. So, nagto-total. Total transaction amount, total payment method amount. So, ayan po yun. Then, next po natin is stop sale. So, dito makikita natin kung ilan yung cashier natin. Then, na-adjust rin po yung date and time. Date po nito, sorry. Then, pwede rin ma-select kung ano yung mga ano nila, gusto nyo makita sa account nila. Sales, retail sales, void transaction hanggang sa item sold. Then, sa X-Reading report, so ito yung mga switch nila, mga summary. Yan, summary report. Yung every shift nila, end of shift nila, dito marirecord po yun. Then, sa say reading naman, yung every daily close store nyo po, no? So, try natin po. Ayan. So, ayan po, wala kasi yung say reading. Sample lang naman po siya. Then, itong say reading po, importante rin po ito pag naka-BIR po kaya, no? Kasi ito yung close store, yung talagang summary, summary of sales natin every day pag nagka-closing kayo. Then, next po is special discount. So, pwede natin ma-filter dito yung mga discount na ina-apply natin or ginagamit natin pag nagta-transaction every day. Ano po? Ayan. Then, dito sa regular discount po, ayun, sa mga regular discount naman po, ayan. So, for example, yung mga ano natin, suki discount, yung mga ginawa nating sariling discount na para sa store natin. Yun mga void. Sa void po, marami rin pong ano, ayan, reports siya, no? Merong cancel transaction, dito monitor. Ayan. Then yung mga voided items, then refund, dito nyo makikita, no? Ayan po. So, nag-generate din po siya, ano po. So, yun lang naman po, ma'am sir. Din hopefully makatulong tong video na to. Ano po? Thank you po.